Kaya ang tao, pag napunta sa kapahamakan, ang kaligtasan ay hindi na maaring matanggap. Hindi na pwedeng ipagdasal matapos mamatay para siya'y maligtas o siya'y mahango, sapagkat ito ay desisyon habang buhay pa ang tao. Kung siya ay ibig na pumaroon sa buhay na walang hanggan. Kaya ang ating mga pamumuhay sa lupa, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, ngayon ang panahon para tayo magpasya. Amen. Kung saan natin ibig pumaroon pagkatapos ng ating kamatayan. Kaya ang panalangin sa Biblia ay para sa mga buhay, hindi sa mga patay. Ito'y mababasa natin sa unang Timoteo 2, kabanatang 1 hanggang 4. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig ng lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Purihin ang Panginoon. Praise God. Ang layunin ng panalangin ay magbigay ng tulong, gabay, at kaligtasan sa mga buhay. Amen. Si Jesus mismo ay hindi kailanman nagturo na manalangin para sa mga patay. Ang mga halimbawa ng panalangin ni Jesus ay laging para sa mga nabubuhay. Halimbawa po, ang sabi sa Juan 17, talatang 20, ang sabi ng Panginoon, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Ito ay panalangin ng Panginoon. Ipinapanalangin ng Panginoon ang mga taong nakikinig sa kanyang mensahe, pangangaral, at maging ang nakikinig sa mga pangangaral ng kanyang mga sinugo.